Pinatahimik na ng patriarch ang lahat, at agad nagbigay pugay kay Master Lu. Sinabi nito kay Master Lu na siya daw ay pambihira nilang bisita, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi daw nito gawing oportunidad ang araw na ito, para ipakita sa lahat ang art of alchemy. Mabilis naman tumugon si Master Lu, na dahil daw ang patriarch ang humiling nito sa kanya ng may buong paggalang, kaya ipapakita niya daw sa lahat ang kanyang talento bilang isang alchemy master. Agad naman tumayo si Master Lu, at nilabas nito ang isang bilog na bagay. Hinagis niya ito sa ere at may lumabas na bagay na ginagamit ng mga alchemist sa pagre-refine. Naglabas naman ang bagay na ito ng malakas na enerhiya, na dahilan ng paghanga ng mga taong nakakakita nito. Natuwa naman si Li Ling, at nagsaad na ito daw ay ang Four Dragon Landing, ang top 5 ng Empire Alchemist. Nagsaad naman ang mga gunggong kay Li Ling, na kapag siya ay naging apprentice na ni Master Lu, wag daw sana siya magpanggap na hindi sila kilala sa hinaharap. Tumawa naman ng malakas ang gunggong na ito, dahil sa pag-aakala niya na kukunin na talaga siyang apprentice ni Master Lu, dahil sa pagpunta nito sa kanilang pamilya. At habang nagyayabang ang gunggong, si Yang Chen naman ay seryoso lang na nanunood, at sa loob-loob nito na gusto niya daw makita kung gaano nakagaling ang mga alchemist sa panahon na ito. Naglabas naman ng kanyang kapangyarihang apoy si Master Lu, at ginamit ito sa kanyang ginagawang pagre-refine. Nadismaya naman si Yang Chen, dahil hindi man lang daw makagamit ito ng basic palm fire, dagdag pa niya na ang ginagawa daw nitong pagre-refine ay mabibigo. Napansin naman ng gunggong ang pagkadismaya ng ating bida, kaya pasigaw nitong tinanong si Yang Chen, kung minamaliit daw ba nito ang ginagawang alchemy ni Master Lu. Nagulat naman ang mag-ama dahil sa mga sinabi ni Li Ling. Nagalit na din ang patriarch sa narinig niyang sinabi ng kanyang gunggong na anak, kaya sinabi niya kay Yang Chen, na ano daw karapatan niyang alipin lang, na maging bastos kay Master Lu. Ngunit bigla naman silang pinatigil ni Master Lu, at naglakad patungo kay Yang Chen, at nang makalapit na siya, tinanong niya ang ating bida kung hindi daw ba nito nagustuhan ang ginagawa niyang alchemy. Mabilis naman sumagot ang ating bida, na oo daw, dahil ang ginagawa niyang alchemy ay hindi maganda. Nagalit naman ang mga tao dahil sa sinabi ni Yang Chen, at pinagmumura nila ito. Nagalit din ang ama ni Yang Chen sa kanya at tinanong kung ano daw ba ang mga pinagsasabi niya. Nagbigay galang naman ang gunggong na ito sa kanyang ama, at sinabi dito na kailangan daw ng ating bida maturuan ng leksyon, at bigyan ito ng magbigat na parusa. Kaya naman agad na tinawag ng gunggong na patriarch ang kanyang mga tauhan, at sinabing hulihin daw nila ang ating bida. Ngunit muli itong pinatigil ni Master Lu, at sinabi kay Yang Chen, na gusto niya daw marinig ang mga kaalaman nito tungkol sa alchemy. Mabilis naman sumagot si Yang Chen, na ang spirit grass daw ay ang main ingredient ng Jushandan, pero hindi daw ito ginagamit sa ganoong paraan. Nagulat naman dito si Master Lu, bigla naman nagsalita ang gunggong na ito, na wala daw kabuluhan ang mga sinasabi ni Yang Chen, kaya wag niya daw itong pagkatiwalaan. Dagdag pa ng isang gunggong na si Yao Sui, na isa daw basura si Yang Chen, kaya wala itong alam tungkol sa alchemy. Ngunit muli na naman silang pinatigil ni Master Lu, pero sa pagkakataon nato, ay nagalit na siya, at nagpakawala ng malakas na enerhiya sa kanyang pagsigaw. Kaya naman natakot ang dalawang gunggong na ito, at nanahimik na lang sa isang tabi. Nagsaad naman si Master Lu kay Yang Chen, na wag na lang pansinin ang mga ito, at sinabi niya na magpatuloy na si Yang Chen sa kanyang sasabihin. Nagsaad naman si Yang Chen, na napakarami daw ng impurities ng root at stem ng spirit grass, kaya ang ginagawa daw nitong pagre-refine ng elixir ay mabibigo. Ikinagulat naman ito ni Master Lu, ngunit bigla na lang itong yumuko at nagbigay galang kay Yang Chen.
tinawag niya itong master, at tinanong niya kung meron daw ba siyang naiisip na solusyon. Nagulat naman ang mga gunggong na ito, dahil ang Grade 3 Alchemy Master ay nagbigay galang kay Yang Chen, at tinawag pa itong master. Sinabi naman ni Yang Chen kay Master Lu, na ituloy daw nito ang pag-perform ng alchemy, at gawin nito ang kanyang mga sasabihin, habang lumabas sa likod ng ating bida ang kanyang imahe bilang si Emperor Yang Chen. Agad naman itong sinunod ni Master Lu, at nilagay niya na ang mga ingredients sa loob ng 4 Dragon in Heaven. Nagsaad naman si Yang Chen na iwanan daw muna nito ang ingredients na spirit grass. At maya-maya lang nagsaad na si Yang Chen na ilagay na daw nito ang spirit grass, agad naman ginawa ito ni Master Lu, na dahilan ng paglabas ng malakas na enerhiya na nakapalibot sa 4 Dragon in Heaven, at ilang saglit lang ay natapos na din sila sa pag-refine. Hindi naman makapaniwala ang mga gunggong na ito, sa kadahilanang ang kanilang alipin lamang ay may kaalaman talaga patungkol sa alchemy. Inutusan ni Yang Chen si Master Lu na buksan niya na ito, na agad naman itong sinunod. Ngunit nagulat siya, dahil bato lang ang kanyang nakita, at sa loob-loob niya na kung nabigo daw ba sila. Tumawa naman si Liling ng malakas, at nagsaad na kagaya daw ng sinabi niya, na ang basurang si Yang Chen ay walang kaalaman sa alchemy. Dagdag pa ni Yao Sui, na ang basura daw ay basura lang talaga. Agad naman inutusan ng Patriarch ang kanyang mga tauhan, na hulihin si Yang Chen, at bigyan ng mabigat na parusa. Ngunit hindi nila alam, na unti-unti nang nagka-crack ang bato at malapit na itong masira. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nasira, at lumabas ang isang bilog na bagay sa ere, na naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Naikinagulat naman ito ng mga gunggong, at napatanong kung nagawa daw ba talaga ni Yang Chen. At mas ikinagulat pa nila dahil ito pala ay 4th grade Teal. Kaya napatanong na lang sila, na kung paano daw ito nagawa ni Master Lu, dahil isa lang daw itong 3rd grade alchemy. Dagdag pa nila na kung si Yang Chen daw ba ang rason nito. Nagsaad naman ang gunggong na si Liling, na kung ano daw ba ang mga pinagsasabi nila, kaya agad niyang tinawag ang mga gwardya, at inutusan ang mga itong hulihin si Yang Chen. Napatingin naman sa kanila ang ating bida, ngunit bago pa sila makalapit, inatake na sila ni Master Lu gamit lang ang pagkumpas ng kanyang isang kamay, dahilan para mapatalsik ang mga gwardya, at masira pa ang iilan sa dala nilang sandata. Nagulat naman ang mga nakasaksing gunggong na ito. Sabi ng isa na kung tinutulungan daw ba ni Master Lu si Yang Chen, nagsaad naman ang isa na mukhang si Yang Chen daw talaga ang dahilan ng pagiging matagumpay, ng ginagawa ni Master Lu na pil. Nagsaad naman ang isa na hindi daw siya makapaniwala, na si Yang Chen ay isang genius at hindi isang basura. Agad naman yumuko si Master Lu kay Yang Chen, at nagpasalamat sa paggabay nito. Hindi naman makapaniwala ang gunggong na si Liling, at sa loob-loob niya, na kung paano daw na ang isang basura tulad ni Yang Chen, ay naging master. Kaya tinanong niya na si Master Lu, kung hindi ba daw ito nagkakamali, dahil si Yang Chen daw ay isa lamang basura. Dahil sa narinig ni Master Lu, pinalayas niya ito sa kanyang harapan at tinitigan ng masama, na ikinatakot ng gunggong, at pasigaw na sinabi ni Master Lu, na ang lakas naman daw ng loob nito, para siraan sa kanya ang kanyang Master Yang, na mas ikinatakot ng gunggong, at napaupo na lang sa sahig. Dinuro naman ni Liling si Yang Chen, at pinagbantaan ito na gagawin niya daw ang lahat para magdusa ang ating bida. Na mas lalong ikinagalit ni Master Lu, at sinabi na sa tingin daw ba ni Liling na kaya niya itong gawin, habang tinititigan ito ng masama. Wala namang magawa ang Patriarch sa mga nangyayari, sa loob-loob niya na napakahirap imbitahan ni Master Lu, kaya hindi daw nila ito dapat ma-offend. Kaya inutusan niya na ang kanyang gunggong na anak,
na humingi ng tawad kay Yang Chen. Ayaw niya pa sana itong gawin, ngunit wala siyang magawa dahil utos ito ng kanyang ama, kaya kailangan niya itong sundin. Yumuko ito at nagbigay galang sa ating bida, tinawag niya itong Master Yang, at nagmakaawang patawarin daw siya nito. Nagulat naman si Yao Sui, at sa isip-isip niya, hindi daw siya makapaniwala na humingi ng tawad si Liling kay Yang Chen. Takot naman ang gunggong niyang ama, at sa loob-loob nito, ano na daw ang kanilang dapat gawin, dahil na-offend niya si Yang Chen at ang ama nito. Hindi naman na pinansin ng ating bida ang paghingi ng tawad ng gunggong na si Liling, at binaling na lang ang kanyang tingin sa matagumpay nilang nagawang pill. Sinabihan niya din si Master Lu, na mag-usap na lang daw sila mamaya, at magpalitan ng mga kaalaman patungkol sa alchemy. Sumang-ayon naman dito si Master Lu. Kung nakarating ka na sa part na ito, sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Kakasimula pa lang ng ating YouTube channel, kaya hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga bossing. Lumapit naman ang patriarch sa ama ng ating bida, at narinig niya daw na si Old Son ng accounting section, ay malapit ng magretiro, at gusto niya na ito ang pumalit dito simula bukas. Nagpasalamat naman dahil dito ang ama ni Yang Chen, at sa isip-isip ng mga gunggong na ito, na paano nila ito mapapayagan, napakarami daw pera sa accounting section. Sa isang banda naman, nagngingit-ngit pa din sa galit si Liling, sa loob-loob nito, na pagbabayaran niya daw si Yang Chen, sa lahat ng pamamahiya na ginawa nito sa kanya sa araw na ito. Ang gunggong naman na si Yao Sui, ay napapaisip na kung sa simula pa lang daw ba ay mali na siya ng pinili. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga na ang ating bida, nang maisipan niyang magbasa ng history ng kanilang continent, habang nagbabasa, sa loob-loob niya, na 80,000 years na ang nakalipas, at hindi niya daw alam ang mga nangyayari sa mga taong kakilala niya, ngunit napabalikwas siya nang nakita niya, na si Emperor Jiang Xin ay isa na ngayong immortal, kaya napapatanong na lang siya na kung paano daw ito nangyari. Patuloy pa din siyang nagbabasa, hanggang sa nakita niya ang isang pahina, na mas ikinagulat niya. Nakasulat dito, na nagsanib puwersa ang 5 emperor, para manalo sa digmaan, at pinalitan ang pangalan ng continent ng Kenglan Continent. At pagtapos nun pinagtraidore ni Emperor Jiang Xin ang 4 na emperor, at siya ang namuno sa buong Kenglan Continent. Ang asawa ni Emperor Xing Chen, na si Feri Hong Chen, ay nag-ensayo ng 10 taon para maghiganti, at sa wakas napatay niya na si Emperor Jiang Xin, at siya na ang namuno sa buong Kenglan Continent. Na ikinagalit ng ating bida, at nilabas sa kanyang kamay ang kanyang fire spirit, lumabas din sa kanyang likuran, ang kanyang imahe bilang si Emperor Yang Chen. At sinabi niya na sumusumpa siya kay Xing Chen, na gagawin niya ang lahat para makapaghiganti. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin na may 4 na tao ang tumatakbo, at sinasabi nila na kailangan nila matapos ng maaga ang kanilang ginagawang ensayo. Ngunit napalingon sila nang may maramdaman silang may sumusunod sa kanila. At ito pala ay ang ating bida, na may buhat-buhat na malaking bilog na bato, at sinabihan sila nito, na umalis daw ang mga ito sa kanyang daanan at huwag siyang pigilan sa kanyang pag-eensayo. Ngunit sa sobrang bilis ng ating bida, ay nahagap niya ang 4 na ito, at tumalsik sa hindi kalayuan, na ikinagulat ng mga gunggong na ito na halos malaglag na ang kanilang mga dila, at lumuwa ang mga mata, at sa isip-isip nila na kung second-class marshal lang daw ba talaga si Yang Chen. Habang tumatakbo pa din ang ating bida, naglalabas ito ng malakas na enerhiya.
At sa isip-sip niya, na ito daw Senluan si Yang, ay hindi lang nakakapagpabilis ng kanyang cultivation, kundi nare-refine din ang kanyang body. Dagdag pa niya ito daw ang pinaka-nababagay na method para sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niyang 100 laps, ay nagalak siya dahil nakapag-breakthrough na naman siya, sa 5th class warrior. Sa isip-isip naman ng lalaking na ito, na sinasabi daw ng lahat na basura lang si Yang Chen, ngunit hindi daw siya naniniwala na ito ay totoo. At ito pala ay si physical trainer, Guo Fengxing, nicknamed, Demon Guo. Napabuntong hininga naman si Ling Yuyo, habang namumula ang muka, at sa isip-isip niya, na hindi daw siya makapaniwala na nagawa ni Yang Chen na makatagal sa ganoong pagsasanay. Nagalak naman si Guo Fengxing, at nagsaad ito na ang 100 laps of weight running, ay si Yang Chen lang ang nakatapos, kaya dapat daw ay matuto sila dito. Nagsaad naman ang gunggong na ito, na hindi daw nila kailangan matuto kay Yang Chen, dahil masasayang lang ang kanilang enerhiya dito, dahil siya daw ay si Shihu, 4th class martial artist, second ranked sa kanilang class, kaya daw ang future niya ay bright. Nangulangot lang naman si Yang Chen nang marinig niya ito, at sa isip-sip niya, na ang lakas daw ng loob nito na magyabang sa harap niya, kaya gagawin niya daw gunggong ito mamaya. Nagkaroon naman ng ideya si Gu Fengxing, at nagsaad ito, na kung ganun daw ay magkakaroon sila ng palitan ng suntok, at gusto niya daw makita ang mga lakas nila. Naghangin naman itong Shihu, na hindi daw siya natatakot sa ating bida. Sa kabilang banda naman, pinapanood lang ng isang tao ang mga pangyayari, maya-maya pa ay lumapit na sila, na ikinatuwa naman ni Gu Fengxing, at ikinagulat naman ng mga kasama ni Yang Chen. At ito pala ang mga Class 3, at kasama ang kanina pang nanunood sa kanila na si Wu Jing. Nagsaad naman ang mga kasama ni Yang Chen, na napakahirap daw labanan ni Wu Jing at hindi nila alam kung kaya ba itong talunin ni Yu Yao. Nagtanong naman si Yang Chen kay Ling Yuyo, kung sino daw ba si Wu Jing, at kung malakas ba ito. Agad naman sinagot ito ni Ling Yuyo, na si Wu Jing daw ay 5th class warrior, at ang pinakamalakas sa lahat ng 5th class warrior, at apo din daw ito ng chairman ng Martial Arts Association. Dagdag niya pa ito din daw ang tagapagmana ng Martial Art Association Sword of Terror. Napaisip naman si Yang Chen, na parang pamilyar daw sa kanya ang Sword of Terror. Nagsaad naman si Gu Fengxing na sila daw ang magdedesisyon kung sino ang lalaban, at ang matatalo ay matatanggal, ang mananalo naman ay ang magpapatuloy, hanggang sa isa na lang ang matira. Nag-usap-usap naman ang mga kagrupo ni Yang Chen, na kailangan lang daw nila pag-udin si Wu Jing para matalo nila ito, na siya namang sinang-ayunan ng iba. Maya-maya pa nagsaad na si Gu Fengxing, na magsimula na sila. Mayabang namang nagsaad si Wu Jing, na umatake na daw ang mga ito at wag na magsayang ng oras, at babalik pa daw siya sa kanyang pag-eensayo, pagtapos niya dito. Naiabangan naman ang mga ito kay Wu Jing, at habang sila ay magsisimula na, patuloy pa din iniisip ng ating bida ang teknik na Sword of Terror, na sa tingin niya daw talaga ay nakita niya na ito kung saan. Tinawag naman na ng mga ito si Shiho, ngunit bigla itong nangupeti at nagkunwaring invisible sa di kalayuan. Nilapitan naman nila ito at sinabing lumaban na ito, at wag daw nito hayaan lang na maliitin sila ng mga ito. Kaya naman hinagis na nila si Shihu papunta kay Wu Jing, at habang nasa ere sinabi niya sa mga kagrupo niya na wala daw siyang sinabing lalaban siya, ngunit wala namang paki dito ang mga kagrupo niya, at sinisigaw na lang ng mga ito na susuportahan daw nila siya. Nilingon niya naman ang mga ito, at sinabi niya na kung sinusuportahan naman daw siya ng lahat, kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para matalo si Wu Jing.
Kaya naman sinugod niya na ito at naghanda ng isang pag-atake na tinatawag niyang Hu Punch, ngunit sa hindi inaasahan, binigyan lang siya na simpleng sipa ni Wu Jing na dahilan ng pagtalsak niya sa di kalayuan, at di kalaunan nawala na ito ng malay, na ikinagulat naman ng mga ito dahil isang atake lang ay napawalang bisa niya na si Shi Hu. Sinabihan naman ni Gu Fengxing si Ling Yuyu, na siya na daw ang sunod na lalaban kay Wu Jing.